You know, good morning po at ngayon ay Wednesday, -12 degrees. Pero mamaya magiging positive mamayang hapon. Malamig pa rin, hindi ba? Kumbaga paramdam lang ng konti yung spring pero lumalamig pa rin. Pero magpa-positive naman. So dapat ba iasa mo yung kapalaran mo sa iba? Kumbaga dapat ba yung buhay mo ay iaasa mo yung magiging kahinatnan niya sa iba. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Araw ng Miyerkules sa Heart TV. Para sa akin po, mahirap iasa sa iba yung kapalaran mo. Kasi po, ang simple explanation dyan, may buhay din sila eh. Kumbaga, meron din silang mga hinaharap na pagsubok sa buhay. Tapos, iaasa niyo pa sa kanila yung kapalaran nyo, no? O yung para maging yung buhay nyo, maging maayos. Kasi at the end of the day, ikaw lang talaga eh. Ikaw lang ang pwedeng kumilos para magbago yung buhay mo. Hindi mo pwedeng iasa sa iba yan. Kung sumusubaybay po kayo sa vlogs ko, na-discuss na natin yan, na walang ibang pwedeng kumilos kundi ikaw lang, at walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw lang. Kung ano man kung nasan ka man ngayon, kung sa tingin niyo po na hindi pa maganda yung kung hindi kayo satisfied sa buhay na meron po kayo, medyo mahirap, I think kailangan work hard pa para hindi, kumbaga makamit nyo naman kahit paano yung buhay na hinahangad nyo po. Kasi kailangan talaga pong kumilos. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yung buhay natin. Kumbaga parang dahil sila naging maayos yung buhay nila, naging naswerte o pinalad, baka pwede kong iasa rin sa kanila ganun. Hindi po ganun. Nagtrabaho po, nagsikap yung tao. At hindi kasi ang nangyayari po kasi, ang nakikita ng tao ay ang resulta, no? Hindi yung mga paghihirap, pagsubok, mga pagkadapa, tas bumangon uli. Hindi nakita yun eh. Ang nakita lang, maganda na yung buhay mo or kahit paano nakaka-alwan-alwan. Pero yung behind the scenes, yung mga paghihirap, hindi nakita eh. So, akala ganun lang kadali. Hindi alam ng ibang tao, paghihirapan mo talaga. Paghihirapan. Kumbaga, hindi paggising mo, maganda na buhay mo. Hindi, pinaghihirapan. Wala pong madaling buhay dito sa mundo, talagang paghihirapan. Pero may mga bagay po na basic na hindi mo na kailangan, kumbaga hindi mo kailangan paghirapan, pero dapat kailangan may disiplina ka. May disiplina ka sa mga bagay na dapat alam mo yun para at least hindi ka malubog. So, yun yung mga pwede nating ibigay sa inyo para at least makabangon kayo, no? Na kumbaga ma-inspire o ma-motivate kayo sa buhay. So, una po, no,
Kung titingnan niyo po, i-assess niyo yung sarili niyo, wala pa rin nagbabago. Kumbaga parang andiyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Maaaring kailangan kang baguhin. Maaaring masyado ka nang nasa comfort zone at takot kang mag-take ng risk. Kasi kailangan sa buhay mag-take ka ng risk eh. Pero kung lagi ka na lang takot, mananatili ka na lang dyan. Kumbaga hindi ka nakikilos. At isisisi mo na lang sa iba kung ano man yung kay iniinatnan mo ngayon. Dahil merong punot dulo, hindi ka nagtitake ng risk, hindi ka kumikilos para baguhin yung ah, routine mo sa buhay o disiplina mo sa buhay para umangat naman, no? Kahit paano magbago yung buhay mo. So yun, isa sa mga ah, reason bakit nandyan ka pa rin at hindi ka pa rin umuunlad. Ang susunod yung hindi mo ina-accept yung pagbabago. Kumbaga parang sa'yo, ayaw mong na mabago yung routine. Yun nga yung comfort zone. Related to sa comfort zone. Parang ayaw mong mabago yung routine. Kasi mababago yung lifestyle mo. So pagka ganun po ang buhay nyo, hindi ka maka-adapt sa pagbabago. Halimbawa, kung aalis ka sa mga tinitirahan mo ngayon, kailangan mong umalis. Dahil yung trabaho or opportunity ay malayo. Let's say sa probinsya or abroad, you know. Kung masyado kang emotional at hindi mo rin iniisip na ano lang naman to, short term lang at eventually isasama mo rin yung pamilya mo para naman to sa pamilya mo. At gagawa ka naman ng paraan para at least yung responsibility mo sa pamilya mo ay nandun pa rin. 'Di ba? Gagawin mo 'yon. Kaya lang takot ka nga. Kumbaga, nakaano na kaagad, binigyan mo na kaagad ng block yung hindi ko kaya to, yung parang gano'n. Yung parang, kasi ganito mangyayari pagka. So, kumbaga, complacent ka na sa comfort zone mo na, okay na ako dito. Sisisihin ko na lang yung ibang tao sa nangyayari sa buhay ko. Pero ang reality, hindi ka kumikilos. Nasunod, hindi mo ina-upgrade yung sarili mo. Hindi mo ina-update yung mga skills mo, mga alam mo, na baka hindi na naaari sa current situation ngayon, o current job market. Kung trabaho po yung hinahanap yung hindi kayo matanggap-tanggap. O baka dahil yung resume nyo ilang taon na pero hindi nyo ina-update. Baka kailangan nyo nang i-update, pagandahin. Or baka the way kayo sumagot sa interview, hindi ganun ka ayos, hindi kayo nag-aaral. Hindi kayo nagpe-prepare para sa pagsagot sa interview. Kasi importante rin po yun eh. Hindi porket may skills ka na hinahanap ng company ay kampante ka na matatanggap ka. Hindi po ganoon. Pati po sa pagsagot. Kasi ano, kumbaga, ah, sa interview, pati yung personality mo, sine-check din po nila. Kung gaano ako confident, kung tingin nila, kaya mo ba yung trabaho. So, mga ganun po, no? So, kung akala nyo ang pag-apply ng trabaho ay ganun po kadali, hindi po hindi na ganun kadali tulad nung 20 years ago.
Ngayon po ang competition masyadong maigpit. Dati nga ano lang magandang school. Pero ngayon po hindi pa ano na pahusayan. Tapos kapag wala ka pang koneksyon, wala kang kakilala, maliit ang chance mo. Pero wag natin iasa sa ganun, no? Pilitin pa rin natin na hinair tayo dahil sa sarili natin, hindi yung dahil may kakilala ka. Pero inamin ko naman po na lalo na dito sa Canada, may chance kang ma-hire kapag may kakilala ka sa loob. Lalo na kung ang culture nila ay ganun, yung gusto nila yung may nire-recommenda sila na tao na i-hire. Pero awa po naman ng Diyos, kahit paano sa pagsisikap natin, na-hire po tayo ng sarili lang nating sikap. Sunod po ay kumbaga parang sinasabi mo na hindi mo kaya yan. Ibig sabihin, inano mo na yung kakayanan mo na hanggang doon ka lang. Kaya pagdating sa mga bagay na dapat ay kaya mo naman, pero sinasabi mo sa sarili mo hindi mo kaya yun. So hanggang doon ka na lang. Pag sinabi mo po kasing ganun, hanggang doon ka na lang talaga. Hindi ka na mag-e-effort. Pero pag ang sinabi mo ay paano ko makakamit yun, gagawa ka pa ng paraan. Yun yung pagkakaiba po. Pero nabanggit ko na ito noon sa vlog ko dati. Na kailangan talaga kumilos ka, tsaka ang kagandahan po, huwag kang matakot magkamali. Doon ka nga matututo magkamali. Ang problema po kasi pag yung iba, let's say lang po, no, pagka sumubok, ano, tapos nagkamali or nag-fail, wala na, hihinto na. Kumbaga, hindi na, ganun na lang ako. Ang dapat po na gagawin doon ay i-reviewin mo saan ka nagkamali, ba't ka nag-fail. Tapos aalamin mo kung anong dahilan para next time, pag gumawa ka ulit ng hakbang, alam mo na o hindi mo na uulitin yun para hindi ka na magkamali o hindi ka na mag-fail ulit. Alam niyo po ba yun yan, yung mga businessman, yan, sila Elon Musk, sila uh, Steve Jobs, Bill Gates, si Jeff Bezos ng Amazon, mga ilang beses pong nag-fail yan. Kaya sabi nga doon, ang mga nagiging successful ay yung mga ilang beses na nag-fail pero bumangon. So yun po yung yung pinaka-trick doon. Huwag ka sumuko. Kasi pag sumuko ka, hanggang doon na lang talaga. Wala ka nang gagawin. Ito, although medyo ibang topic to, pero related sa magiging sitwasyon ng buhay niyo. Iwasan niyo pong umutang. Hanggat maaari, pag hindi kaya pong bayaran, huwag kayong umutang kasi makakadagdag ng stress lang po yan sa buhay niyo. At yun yung pipigil sa sa pag-angat nyo, sa pag-focus nyo kasi nai-stress na kayo kayo sa utang. At kung bibili kayo ng bagay na dapat yung bilihin, no? O yung may gusto kayong bilhin, tingnan nyo po muna kung kaya nyo bayaran. Kasi mahirap yung bibili ka, tapos
utang pala, no? Dahil hindi nyo kinalculate yung ano nyo, yung income nyo. Mababaon po talaga kayo sa utang. At ang financial stress po yan. Kumbaga, may stress kayo pagka bound kayo sa utang. Pero maganda dyan, may mga solusyon para mabayaran niyo yung utang niyo. Una po, mag-usap kayo ng mag-asawa kung, o mag-partner na meron kayong goal na babayaran niyo yung utang niyo. After noon, i-review niyo po yung mga expenses niyo at make sure na meron kayong mababawas sa mga expenses na hindi niyo naman kailangan. Kasi kailangan niyo pababain yung expenses para at least unti-unti mabayaran niyo yung utang. Tapos sunod po, kausapin niyo yung bangko o yung pinagkakautangan niyo, yung lending company, na bigyan kayo ng mas mababang term para kumbaga interest para mabayaran niyo po, no? O para makipag-negotiate kayo na mabayaran yung utang unti-unti. Hindi kayo matubuan ng malaki. At mag-focus kayo sa goal nyo na matapos nyo. At the same time, hinaanin nyo po yung goal nyo na nakaputo kayo na gusto nyo kumanda yung sitwasyon ng buhay nyo. Kaya kung lagi yung sinasabi, kayo lang talaga yung ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. Kumbaga ang desisyon ay nasa sa'yo pa rin. Kaya tutulungan ka ng pero yung buhay mo, ikaw pa rin. Tulungan ka ng mga mahal mo sa buhay, pero yung buhay mo, yung decision mo sa buhay mo, ikaw pa rin yan. Medyo medyo madrama tayo ngayon, pero gusto ko lang ibahagi po na hindi po madali yung tinatahak natin buhay dito sa mundo. Iba-iba po yung storya, iba-iba yung sitwasyon. Pero po may mga, yun nga, yung mga binahagi ko, may mga basic po na para at least naman yung track ng buhay niyo maging po. Kung hindi po talaga kayo kikilos, aasa kayo sa iba, hindi kayo mag-aaral. Aral, ibig ko sabihin yung marami naman po dyan sa YouTube na pwede nyong pag-aralan para, let's say, dagdagan yung kaalaman nyo. Depende po sa topic na gusto nyo, kung anong gusto nyo mabago sa buhay nyo, financial ba, or personality development, or gusto nyo kumanda yung trabaho nyo, ma-promote kayo, iba-iba po, no? Nasa inyo po yun talaga, kaya dapat simulan nyo ng umaksyon. Kasi pagka hindi po, pag hindi kayo umaksyon, walang mangyayari. Nandiyan ka pa rin. Tingin sa lahat po, huwag nyo pong kakalimutan na pagdarasal sa buong may kapal. Dahil siya po ang magbibigay sa inyo. Siya ang bibigay, magbe-bless sa inyo. At hindi niya kayo pababayaan. Basta magtiwala ka lang, pero kumilos ka. Kaya sa muli po, maraming salamat. God bless.